pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Kilala niyo naman ako, no? So yung iba siguro na pwedeng magpakilala sa ating mga kaibigan, no? Simulan natin kay siguro kay Conchi na. Conchi, ikaw na po yung thank you everyone. Nandito lang naman talaga ako to support. Yung una dapat yung MOA signing natin. Pero since hindi naman nag-proceed yung MOA signing, I'm sure eventually in the future mag-proceed yun. Bilang chairperson ng Committee on Cultural Communities and Religious Affairs, I'm here to support yung mga activities and mga future projects na pinaplano, of course, headed by si Boss RJ at ang kanyang mga iba't ibang grupo. Hindi ko nasasabihin lahat kasi maraming iba't ibang grupo to. And of course, syempre, thank you rin sa Kiwanis Club and sa lahat ng partners natin. Ako naman, sa opisina ko and from my committee, I'm here to support lahat ng mga proyekto natin, lalo na yung mga projects na makatulong sa ating mga indigenous peoples. Alam naman natin, pag inisip mong Quezon City, hindi mo iisipin na may mga indigenous people dito sa Quezon City or galing sa Quezon City. Pero meron Number one, syempre may mga dayo tayo, no? May mga nanggaling sa iba't ibang lugar na mga IPs natin. Pero number two, ang most important, meron palang mga IPs na talagang nag-originate at nanirahan sa QC. So, under my committee, yun talaga yung gusto nating malaman. No? Yung gusto nating saliksikin at pag-aralan. Kasi kung malaman natin yung mga indigenous people natin na nanirahan, na malagi at maaaring nag-umpisa din dito sa Quezon City, mas malilinang pa natin yung kasaysayan. Mas malalaman pa natin at mas mapapayabong pa natin yung history na alam natin sa lungsod ko. So yun pa, ako naman nandito lang to support all the activities na pinaplano. So yun, napaliwanag na ni Conchi kung bakit nandito siya sa Quezon City. Lumalabas kasi na meron tayong IPs before dito. And yun nga po yung ikukwento mamaya nila ano bang rango mo kay sa atin sa ng mga dumagat kinatawag mula sa ating mga dumagat remontado. So sila yung mag-e-explain paano from here Quezon City medyo natulak pa itaas yung mga IPs natin. So ngayon naman introduce ko sa inyo yung isa sa kasamahan ko, si Jennifer, from Kiwanis Club of Quezon City Golden Hearts Jewels. Yes, ayan. So good morning. Hindi ako nakapunta nung dumalaw po siya, pero the first time po kasama. I am Jennifer Tamundong. I am from QC, Barangay Holy Spirit po. And I've been with RJ dito sa Indigenous People Support for the last 3 years. Tama. Okay. Yan. And I am happy po talaga. Nung kinuwento niya na si Considoray, napapalitan niya yung Roosevelt ng Fernando po. Talagang tuwan-tuwa po ako doon. So, going back, bilang Pilipino kasi, I don't know kung may dugo ako. Ito kasi baron to Yan. So, of course, I love the roots. I love going back to our roots, makilala, at yun, makasupport. So, maganda yung project namin. Ang Kiwanis, of course. Kiwanis is serving the children of the world. So, puso po ng Kiwanis, basta bata. Tutulong kami dyan, ready to take the action to help. So, library, lalo na po nung lumabas yung literacy problem ng ating bansa, talagang full support po kami. So, I am just one of the club under Kiwanis Philippine Luzon District. Dito po kami. So, 5 ho kaming club na magtutulong-tulungan para sa project po ng ating NCA. Maraming salamat po. So, ngayon naman, yung presidente naman yung atin naman pong co-producer sa atin pong gagawin na Kalinangan TV program, si Ron Calleja ng Thunderbox Productions.
Magandang umaga po sa lahat. Si Aaron, isang artist, songwriter, busker din, and composer. So, at nagbabanda rin po ako. Ngayon po, meron po akong finout na parang artist production. So, nagkakanta kami ng mga mini concert, mga event. So, ang kinikater ko po yung mga independent artists na hindi sila mainstream, na parang hindi sila nakikilala pa. So, gumagawa ako ng mga event para lang makalabas sila sa box nila. So, Mga talents nila. yung mga talents nila. Not only bands, pati yung mga solo-solo, yung mga solo artists. So, tapos dun po, by means of doing that, minsan nakakakuha tayo ng mga pondo-pondo. Yun nga, may usapan kami ni RJ with regards to sa Kiwanis. Something na pag may event, meron akong percent na ibigay din sa library ng Bonsai. Para sa Bonsai Library. Ramon Bonsai. Barangay Ramon Bonsai. Yan lang naman po yung and yan, continue din dyan po sa proyekto ng Kalinangan TV. Support din po kami ng Thunderbox. So, yan, musicians, we go to the painters and visual artists. So, meron din isang grupo ng mga artists pa na magsusupport din sa atin dito. Sila naman po ay yung mga visual artists. Yung Q Art Circle. At nire-represent po siya ni Sir Ed ko dito. Sir Ed. Good afternoon po. Ako po si Edgar. Ako po yung nag-represent sa Q Art. Namin ay tumulong sa mga bata o sa mga estudyante na maging matuto sila sa visual arts. Iba-ibang medium, kompleto naman kami. So, yun lang ang ano namin na makatulong din at halupay namin yung mga ninuno na baka mayroon doon mga artist o baka kami galing din doon kaya kami naging ganito. So yun ang yun din ang isang ano namin layunin. Pagdating ng araw baka maalangkat nga namin yung mga nakaraan na story tungkol sa arts. Yun lang po. Yan naman sa kanila, bahagi nung babayan niya sa pagpapapinta sa kanila will be going also to the Dumagat tribe para doon sa library, community library. So yun. So ngayon naman, yung additional din sa akin, ano rin po ako sa sales and marketing na kasama ko po sa team si Amar Guzman, sales and marketing. So ngayon, doon naman tayo sa mismong purpose kung bakit tayo nag-iipon-ipon dito, yung mga IT community. And katulad nga po na sinabi ko kanina, sa Lungsod Quezon, a few years back, meron pa po tayo IT. Ang pinakahuling IT natin dito ay nag-exist. Yung IP community po ay nag-exist 1990s. Which is, ito po yung mga Dumagat Remontado tribe na huling nanirahan sa Lamesa Dam bago ito gawin Eco Park. So sila na po ang magkukwento sa inyo. Yung Dumagat Remontado, pinangungunahan ni Sir Leo. Mapagpalang araw sa ating lahat, sa mga katribo natin, Luzon, Visayas, Mindanao. So ako po yung kumakatawan sa customary lawyer ng tribo. So bigyan lang natin ng pahapyaw na kwento. So ang Dumagat Remontado po is na-organize po siya 1914. So tama po yung sabi ni Boss RJ na 1914, so nandiyan na po yung Dumagat Remontado. Ang pinakahuli nga na idedetalye natin, dyan sa Lamesa Dam, may mga naninirahan, may komunidad dyan ng mga Dumagat. Kaya lang, nung kinuha na yan ng ABS-CBN at i-develop, so ang gagawin ng mga katutubo, aalisan po nila yan. Kaya sa ngayon po, may mga Dumagat Remontado tayo na nandito sa may Angat Dam. Meron din tayo dito sa may San Jose del Monte. Sa
sa part ng Aurora, sa part ng DRT. So, ang pinakamalaki dito po yung Rizal at saka yung Quezon. So, ayan po. So, ano ba yung mga gawin nila? So, yung mga naandito pa dati, before na umalis sila dito sa atin, sa pagbabago ng panahon, na-develop. So, yun yung naging nakaka-apekto sa mga katutubo nating kapatid. Kasi pag na-develop na yan, ang gagawin nila, iiwas sila kasi sila hindi sanay sa maraming tao. So, ang ginagawa naman natin bilang advocate nila, so gusto natin na makilala sila ng lubusan. Hindi lang po yung dito sa atin. Kasi pag tinawag na Dumagat Remontado, actually kasama pa po itong NCR. Kaya kung mapapansin nyo po, lahat po ng mga bayan may mga opisina ng NCIP. Tama po ba? So ano po ba yung trabaho ng NCIP? Nakalagay po sa 8371, Batas ng Republika, Batas ng Republika upang kilalanin, protektahan ang mga katutubong pamayanan, katutubong tao na magtayo o maglumikha ng isang pambansang komisyon para sa katutubong tao. Yan po yung NCIP. Kaya kung sana po mabatid po ng ating NCIP na dahil po sa EPRA law, dahil sa mga indigenous people, nandiyan po yung opisina nila. Tama po ba? So, ngayon kung titingnan po nila, dapat po kilalanin at protektahan ang karapatan nila. Sabi nga, magtatag ng isang pambansang komisyon o lumikha ng pambansang komisyon para sa katutubong tao. Yan po yung National Commission on Indigenous People. So, bakit po? Ang batas po kasi ng mga katutubo ay hindi lang po sa Pilipinas. Ano nakalagay? The International Covenants of which our country is a signatory. The United Nations Declaration on the Right of the Indigenous People. And Philippines and international jurisprudence which identifies the forms and contents of IP rights. So, kung titingnan po natin, meron pong batas sa United Nations na talagang kinikilala ang mga karapatan ng katutubong tao. Kaya ito po punta po tayo doon sa Amerika. Napansin niyo po, may sariling batas po ang tribo ng mga Indian American. So, alam niyo po ba na ang Nevada, Texas kanila? Kung saan nagbuboxing si Pacquiao, napakayaman po ng katutubo nila roon. Tama po ba? Bakit po? Nakalagay sa United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, UNDRIP, 13 September 2007, Article 19 and 32. Ano sabi doon? The state shall consult and cooperate in good faith with the indigenous people concerned through their own representative institution in order to obtain pre-prior informed consent before adopting, implementing legislative or administrative reason. Kung titingnan nyo po, bago po isagawa ang isang proyekto ng pamahalaan, gobyerno, private mo yan o sa gobyerno, kailangan po ng pre-prior informed consent ng katutubo. Hindi po sinabi doon na kailangan ng pre-prior informed consent coming from the NCIP. Tama po ba? Para malinaw. Katulad ng binabanggit ni late chairperson, ang ating chairperson na si Sir Allen Capuyan, sinasabi niya po na dapat ang NCIP sila ang pumuprotekta at gumagabay, tama, at kilalanin. Tama po ba? Hindi po pwedeng NCIP ang kikilala, magmamando na ikaw hindi ka katutubo, ikaw katutubo ka. Bakit? As long as na ikay pinanganak sa Pilipinas, you are considered as indigenous people. Ano lang tayo? Tama po ba? Tayo, So, hanggang doon lang po siguro. Susunod po, bigyan natin ng pansin para maibalik natin yung ating kultura, tradisyon at paniniwala. So, maraming salamat po at magandang araw po sa atin. Yes, magandang buhay po sa ating lahat. Para po sa programang Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ngayon po ay kasama natin si Sir. Sir, introduce yourself. Ako po si Overall Chieftain Domingo G. Casin Jr. Overall Chieftain ng Remontado Dumagat Rizal. Ngayon po ay gusto ko pong malaman ninyo na kami po na mga tribo ay patuloy na lumalaban sa mga gustong mga manakop ng aming lupain dito sa Rizal. Kaya po kami hindi tumitigil sa paglaban para sa aming kapakanan at
tuloy-tuloy para sa aming mga tribo ay nais po namin na mabigyan sila ng maganda rin kinabukasan para sa susunod ng panahon at ganoon din sa mga susunod na hinirasyon namin. Nais ko po sana pa kami mga tribo ay tulungan din po ninyong lahat dahil tayo po lahat dito na mga Pilipino na pinanganak lahat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Tayo po ang lahat ay puro tribo. Dangan nga lamang hindi po natin alam kung ano ang mga pinagmulan natin mga clan o tribo. Dahil dito sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na 110 tribes na kung saan ay yun po ay patuloy nating pinagpapatuloy para maging makadaupan pala ang mga taong gustong tumulong sa atin dahil tayo po na mga tribo ay patuloy na naghihirap kaya gusto rin po namin na tayo sa ating mga kabayan ay guminhawa sa buhay. Okay, hingan ko na lang po kayo na mensahe po para sa ating mga sundalo. Tayo po'y nasa stasyon po ng mga sundalo po. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po. Panawagan ko lang din po sa mga kasundalahan ng ating Pilipinas, ganun din sa mga kapulisan ay nais po namin na bigyan nyo kami ng tulong para tulungan kami para maiwasan po natin ang pagyurak ng mga politiko sa aming katatayuan bilang mga tribo ng Pilipinas. At sa mga kasundalahan po nandun po naman sa batas ng IPRA na kailangan po na kami inyong tulungan dahil nakasaad po doon na protect at promote and protect po kami sa ating government o governance ng Pilipinas. Bagamat meron po tayong tinatawag na self-governance ng tribo, meron din po tayong tinatawag na civil governance o estado ng buong Pilipinas. Ngayon, sumusunod naman po kami dyan dahil kailangan po naman namin sumunod para nang sa ganun, hindi naman tayo magkaroon ng hidwaan o banggaan sa mga tribo. Yes. Okay po, maraming salamat po. Good luck po at mabuhay po kayo. Salamat po. Yes, magandang buhay po sa ating lahat. Para po sa programang Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWW Armed Forces Radio. Ngayon po ay kasama natin si Sir. Sir, introduce yourself. Ako po si Overall Chieftain Domingo G. Casin Jr. Overall Chieftain ng Remontado Dumagatan Rizal. Ngayon po ay gusto ko pong malaman ninyo na kami po na mga tribo ay patuloy na lumalaban sa mga gustong mga manakop ng aming lupain dito sa Rizal. Kaya po kami hindi tumitigil sa paglaban para sa aming kapakanan at tuloy-tuloy para sa aming mga tribo ay nais po namin na mabigyan sila ng maganda rin kinabukasan para sa susunod ng panahon at ganoon din sa mga susunod na hinirasyon namin. Nais ko po sana pa kami mga tribo ay tulungan din po ninyong lahat dahil tayo po lahat dito na mga Pilipino na pinanganak lahat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Tayo po ang lahat ay puro tribo.
Dangan nga lamang hindi po natin alam kung ano ang mga pinagmulan natin mga clan o tribo. Dahil dito sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na 110 tribes na kung saan ay yun po ay patuloy nating pinagpapatuloy para maging makadaupan pala ang mga taong gustong tumulong sa atin dahil tayo po na mga tribo ay patuloy na naghihirap kaya gusto rin po namin na tayo sa ating mga kabayan ay guminhawa sa buhay. Okay, hingan po na lang po kayo na mensahe po para sa ating mga sundalo. Tayo po nasa stasyon po ng mga sundalo po. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Go ahead po. Panawagan ko lang din po sa mga kasundalahan ng ating Pilipinas, dahil din sa mga kapulisan ay nais po namin na bigyan nyo kami ng tulong para tulungan kami para maiwasan po natin ang pagyurak ng mga politiko sa aming katatayuan bilang mga tribo ng Pilipinas. At sa mga kasundalahan po nandun po naman sa batas ng IPRA na kailangan po na kami inyong tulungan dahil nakasaad po doon na protect at promote and protect po kami sa ating government o governance ng Pilipinas. Bagamat meron po tayong tinatawag na self-governance ng tribo, meron din po tayong tinatawag na civil governance o estado ng buong Pilipinas. Ngayon, sumusunod naman po kami dyan dahil kailangan po naman namin sumunod para nang sa ganun, hindi naman tayo magkaroon ng hidwaan o banggaan sa mga tribo. Yes. Okay po, maraming salamat po. Good luck po at mabuhay po kayo. Salamat po.